Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na po ba ito? Libre lang. Turong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin po today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Lahat ng nangyayari sa ating buhay ay may dahilan. Malungkot man yan o masaya. Dahil ang alam ng Diyos, sa bawat problemang pinagdaraanan natin ay kanyang nalalaman. Sabi sa Pahayag, chapter 21, verse 4, at papahirin ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtatangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. So, ang ibig sabihin po nito, hindi lang ito pangkatawan, no? Yung pagod natin, minsan sa dami po ng iniisip natin, mga stress, mga anxiety, kaguluhan sa pamilya, kakulangan sa financial, karamdaman. So, lahat po yan, no? Kaya kung minsan may nakita tayong tao, akala mo okay. Pag nakita mo, ngingiti-ngiti siya, maaliwalas yung paningin niya. Pero, pero kung masolo mo, no, yung makausap mo siya at magalalabas sa'yo ng soloobin, talaga ng mga hagulgul na lang sa iyak. Marami pong ganyan na kung minsan kinikimkim na lang, imbis na ikwento mo, lalo na no, kung miyembro pa naman ng pamilya ang nasasangkot sa kanilang mga problema, talagang hindi na sinishare. Bakit pa i-share? Mamaya pag-uusapan pa. So, isa po yun sa mga dahilan, no? Kaya, yung mga problema natin, kung tayo po ay nabibigatan, kailangan po talaga lagi nating isipin, no? Yung ang Diyos ay siyang tanging sandalan natin. Wala pong iba. Siya po ang makakatulong sa atin sa lahat po ng ating problema. At ang sinasabi dyan, siyempre kung katawan lang naman ang napapagod, pwede naman yung mag-relax ka lang, mag-unwind ka, magbakasyon ka, di ba? O magpa-spa ka, matatapos na yung pagod ng katawan mo. Ang sinasabi dito, yung spiritual po. So kasi ang spiritual, mas mabigat po. Di ba? Kung may mga nararamdaman ka, yung kalooban, ay hindi mo mailabas-labas, talagang mahirap po sa pang-araw-araw na buhay. Kaya kahit hindi po natin ipakita yung ating mga nararamdaman, mga problema, sa bawat pagpatak ng luha mo, sa bawat paghagulgul mo, sa bawat pag-iyak mo, ay alam ng Diyos yan. Diba? Alam niya kung saan ang luha yan, para saan ang luha mo. Alam niya, ramdam niya yan. Kaya, kung talagang ikaw ay nahihirapan na, ang sabi ng Diyos, hali kayo. Diba? Kayong mga napapagal. Ako ay ang magiging sandalan nyo, ang magiging pamatok nyo. Diba? Yun po ang sinasabi ng Diyos, na kailangan ano man ang ating nararanasan sa buhay, huwag tayong lalayo sa Diyos. Kumapit tayo sa Kanya, at lalo na sa panalangin. Kaya huwag po natin kalimutan, no? Yung magsimba, magdasal, malaking bagay po yan. Makipag-usap sa mga kaibigan, sa mga pamilya na kaya kang tulungan din. Magbibigay sa iyo ng magandang advice. Huwag kang lalapit sa mga taong alam mo, ipapahamak ka lang. O hindi naman makakatulong sa iyo, imbis na proteksyonan ka, baka ipagkalat pa yung mga bagay na iniisip mo. Alam naman po natin, no? Sa panahon natin ngayon, mahirap din ang basta ka lang magtiwala sa mga taong hindi mo naman gaanong kakilala. Kaya kung gusto mong maging secured ka, sa Diyos ka po unang lumapit. At kung may mga taong tutulong sa iyo, siya na rin yung magpapadala. No? Huwag po natin kalimutan yan. Dahil sa mga problemang nararanasan natin, doon mo rin makikilala yung mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo, o mismo kapamilya mo, na kung sino man may malasakit sa iyo, ay tsak yun ay tutulong sa iyong
nararanasan. Kaya huwag pong mawalan ng pag-asa. Di ba? Alam po ng Diyos yan. Matatapos din yan kung ano man ang iyong kalagayan ngayon. Kung sobrang nahihirapan ka na, parang dead end na ang lahat, pinanginahan ka na ng loob, wala nang tumutulong sa iyo, nagkakamali ka. Dahil nandyan si Lord. Hindi ka niya iiwan, ni pababayaan. Basta't magkaroon ka lang po ng relasyon sa Kanya. At sa pang-araw-araw na buhay, siyempre gawin mo yung tama, yung mabuti, sikapin lahat. At majority ng yung ginagawa ay pawang mga kabutihan lang. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na malubhan ng karamdaman, stage 4 cancer na. Ganon din po sa pamilya, ang gulo-gulo, diba? Sa financial, kulang, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala, magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsakin pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Lusin niyo po, tanggalin niyo po ang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. Ganun din po sa pamilyang nasisira o nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuhin niyo po ang kanilang puso, hindi mapagpatawad, mapagkumbaba, at mapagmahal sa bawat membro ng pamilya. Ganun din po sa financial na kailangan namin lahat. Lalo na po, mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, problema pa kung paano nila iraraos sa kanilang pamilya. Gabayan niyo po sila, Lord. At bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito yung hiling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus, Espiritu Santo. Thank you very much po.